Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, sana naog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaniyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ito po ang araw na ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay magalak at magsaya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat, mga kadiboto, at batiin din ang ating mga katabi ng maligayang Pasko. At syempre, dapat babatiin natin ang tunay na bida sa mga sandaling ito, ang nagdiriwang ng kaniyang kaarawan, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Tayong lahat sabay-sabay, Happy Birthday, Jesus! Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Alam po ninyo mga kapatid, nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilikha niyang napaka-espesyal ang mga tao. Dahil sa lahat ng kaniyang nilikha, tanging tao ang binigyan niya ng kalayaan. Subalit, ang kalayaang ito, hindi ginamit ng tao ng tama. Bagkus, sarili niya ang kaniyang inisip at hindi sinunod ang utos at kalooban ng Diyos. Dahil sa maling paggamit ng kalayaan, pumasok ang kasalanan sa mundo at kamatayan ang naging kabayaran ng kasalanan. Alam po ninyo, noong pasimula pa, wala pong plano ang Diyos na pumasok ang kamatayan sa mundo. Ayaw niyang mamamatay ang tao. Bakit? Kaya nga siya lumikha ng buhay para ang tao mabuhay kasama niya. Ngunit dahil sa kasalanan, tayong lahat mamamatay. Pero pagmasdan ninyo, hindi kamatayan ang huling salita. Nanaig pa rin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sa paanong paraan? Isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at upang sa gayon magbalik muli ang ating buhay sa isang buhay na kailanman ay hindi na mamamatay at hindi na matatapos. At ito yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang araw na kung saan ang bugtong na anak ng Diyos na kabanal-banalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpakababa. Ang Diyos na nasa kalangitan, nakipag-isa sa atin, liban sa kasalanan. Hinubad ng Diyos ang lahat ng kaniyang kapangyarihan at katangian ng pagiging Diyos. Naging tao sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang pangalan ni Jesus, Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama at kapiling natin ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ibig sabihin nito, hindi naging madamot ang Diyos. Hindi niya tayo iniwan sa laban. Hindi niya hinayaan na malupig tayo ng kamatayan at kasalanan. Dahil ang naging kabayaran ng kasalanan ay mismong dugo at buhay ni Jesus Nazareno na isinilang sa munting sabsaban. Inihandog ng Ama ang kaniyang anak upang ipadama sa atin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Uulitin ko po mga kapatid sapagkat ito'y napakahalaga. Nung inihandog ng Ama ang kaniyang bugtong na anak, ipinadama sa atin ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Sa katunayan, isinilang si Jesus hindi para sa kaniyang sarili. Isinilang si Jesus Nazareno
dahil tayo ay lugmok na sa kasalanan at kahinaan. Kailangan natin ng tagapagligtas. Isinugo ng Diyos Ama sa Jesus Nazareno kahit buhay ang kabayaran dahil minamahal tayo ng Diyos. Opo, bawat isa sa atin mahal na mahal ng Diyos. Kaya nga kaya niyang ihandog ang kaniyang bugtong na anak dahil sa dakilang pagmamahal sa atin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, kahit tayo ay punong-puno ng kahinaan. My dear brothers and sisters in Christ, with our own sinfulness, limitations, and woundedness, we do not deserve the love of God. Sa sarili nating pagkamakasarili, sa ating mga limitasyon at sugat, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Subalit, dahil ang Diyos sa diyang mabuti at punong-puno ng kagandahang loob, hindi ang kahinaan at kasalanan ang tinitingnan niya sa atin. Sinabi sa Ebanghelyo, tinitingnan tayo ng Diyos bilang kaniyang mga anak. Mga anak na kaniyang minamahal at patuloy na pinatatawad. Ito ang kagandahan ng Pasko. Sa Jesus Nazareno, patuloy tayong inililigtas, patuloy tayong pinapatawad, at patuloy tayong minamahal sa kabila ng ating kakulangan at karupukan. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, sa ating pagsulyap sa Belen, naway maantig ang ating mga puso sa kababaang loob ng Diyos. Naway tulungan tayo ng biyaya ng Diyos na kagaya ni Jesus Nazareno, hindi takot na maging maliit, hindi takot magpakababa, nagpakumbaba, at nagmahal na walang hinihintay na kapalit. Ngayong araw na ito, sa pagsilang ng Panginoon, sa ating pagninilay, si Jesus mismo dapat sapat na sa ating buhay dahil wala nang pinakamahigit at dakilang handog ang ibinigay ng Ama malibang ibinigay niya si Jesus Nazareno na ating buhay, liwanag at kapanatagan ng buhay. Mga kapatid kay Kristo, sa pagdiriwang natin ng Paskong ito, naway makita natin ang liwanag ni Jesus Nazareno. Ang Diyos sumasa atin noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.